Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin ng iba't ibang mga paksa tungkol sa paranormal. But unang-una, yung pagtungo natin sa La Union, na kung saan meron tayong pinuntahan na isang eskwelahan na ito'y matagalan nating balak na bisitahin. At meron tayong paranormal experience sa naturang eskwelahan. Actually, ito ay hindi na rin siguro lingid sa kalaman ng karamihan, lalo na ng mga ghost hunters sa iba't ibang mga probinsya, and may mga paranormal activity sa mga eskwelahan. Pero it doesn't mean na dapat matakot tayo. No? But I think dapat ding i-resolve ng mga school officials kung ano man ang kanilang kinakaharap na mga karanasan ng mga estudyante. Pero this time, hindi ko lang kasi nakuha on cam yung moment na talagang bumalibag yung malakas na pinto dun sa isang classroom. Pero akala ko nga naman talaga during that time ay malakas na bigwas lang ng hangin. Pero eventually, nung makausap ko yung mga caretaker sa lugar, sa eskwelahan, talaga meron palang mga encounter na mga multo, na mga elemento sa naturang eskwelahan. Ito, panoorin po ninyo itong ating ginawang pagtungo sa eskwelahan na yan dyan po sa La Union, at yung aking encounter sa naturang lugar, ghost encounter. And ang sayang nga lang, nung sa nagpunta tayo, hindi natin dala yung mga gadget natin to measure yung presence ng paranormal activity doon. But ito'y sinuportahan naman nung testimonies ng ating mga nakausap, nung caretaker, nung security guard, and of course, yung iba pang mga may nakakaalam kung ano nga ba ang nangyari sa naturang eskwelahan. Ito, panoorin po natin. Dito pa rin sa ating Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Pwede ba mag-ano dito? Pwede ba wala rin siguro. Sabihin ko sana, pwede ba mag-ghost hunting dito? Wala naman. Pero yung may mga video na na ganito yung itsura. Gabaldon ng itsura. Ito yung mga gabaldon na design ng mga silid-aralan ng classroom. Galing, hindi na ako punta doon, mainit eh. So, more or less, yan ang ano natin dito. May mga pintuan bukas. Ito kanina, to. Yan. Yan. Kanina bukas yan. Biglang lakas ng sara. Ha? O yung mga magagaling sa dyan, baka may mga makita kayo. What? Parang may naririnig ako. Samantalang nag-iisa lang ako dito. Hapon na hapon. Makakapag-ghost hunting ako dito. Ha? Brado Bungo. Ito yung lakas ng pinto niya kanina. Ayun yung bag na malama po. Ay, sumarsarong karaklaan. Oh. Ayan na. Ikutin lang natin. Ay, wala. Galing. Nakaka-miss and nakaka-amaze. Soon after. Naalala niyo yung sinabi ko, may pintuan dun sa isang part ng eskwelahan. Nakabukas kasi yun nung nagpunta ko. Lapit. Nung pagtalikod ko, bang! Nagsara siya. Okay ba kausapin? Okay lang. Di naman tayo nananakot eh. Actually, nasa paranormal din ako eh.
So ano yung binabanggit dito? So mayroon ding mayroon ding activity, paranormal activity. Paano nangyari? Yung isang gabi, sir, Ah. bali may naiwan yung teacher, Ah. balikan sa office nila. Oo. Ngayon, nagkasama sa akin. Sinamahan ko Sa na. doon sa may Gabaldon area? Oo, sir, doon sa may likod doon sa may mini forest. Oo. Sige, okay lang. Nakakanta. Tapos, Oo. pagka bukas niya sa sa may office nila, sir, yung motor niya, nag-aandar, patay. Oo, sir, aandar, tapos mamamatay. Sabi ko, napaisip ako. Ganun talaga siguro, sabi ko naman sa... Pero nung tinanong ko, hindi naman daw, sir. Talaga. Ibig sabihin, may nakano talaga, sir. Ano bang history diyan? Meron bang namatay diyan o ano? Wala naman. Wala naman siguro. Wala kayo, ano? Wala, sir. Baka yung nakatira lang talaga doon, sir. So most probably elemental siya. Although kanina tahimik siya, Hmm. may narinig akong boses ng parang boses ng babae doon sa area. Nilapitan ko ba nga sabi ko, sandali, mukhang kailangan ko yata mag-ghost hunting dito eh. Hindi ko lang dala yung gadget ko eh. Lalo ngayong ganito. Oo. Talaga? Kasi bakasyon na naman. Oo. Wala kasi di ko kasi dala yung EMF ko eh. EMF nakapag-detect yun ng energy. Pero ang lakas. Kasi, although inisip ko, hangin talaga siya na itinulak. Pero imposibleng ganun kalakas ang pagkakabalibag eh. Normally kasi kapag hangin, pag bigos ng hangin, hindi man ganun kalakas yung... Mahina lang, oh. Ang lakas, parang pinagsarhan ako ng pintuan eh. Siguro naingayon sa akin. Dadala ko ng daldal dun sa katabi. Sabi ko, sorry naman, naistorbo ko kayo. Sabi ko ganyan. Tapos maya-maya, may narinig ako parang bumubulong-bulong. Pero babae. Tingnan ko nga kung may babae nga ba sir, wala eh. Lahat ng tao. Magkahalong nadalaw tayo dito, pero meron pala, akala ko nga hangin eh. So meron pala talaga. Buti hindi nagpa-interview sa'yo, sir. Willing ako mag-interview. Okay, sir. Nakakausap natin yung mga yan eh. Kaso, Maganda pa, sir, para... but I think siya, naistorbo lang. Doon talaga siya nakatira sa lugar na yun. Yung nakabukas na yun, yung, alam mo yung, ano pangalan, Mylene ba yun? Ang pangalan nung room? Ay, Mylene, yung advisor, sir. Yun. Nakabukas yung pinto na yun. Tapos biglang bang! Pagtalikod ko. Ang lakas ng pagkakasara eh. A few moments later. Okay, so exciting yun meron pala talagang paranormal activity dun sa high school namin. Bigla kasi nagsara yung pintuan dun sa Much later. Hindi to kwento. Totoo ito. Tunay na pangyayari. Kasi yung pinuntahan nating meron palang mga estudyante doon na nagpakamatay. Kaya nung nagpunta tayo doon, may narinig ako mga nagbubulungan doon sa mga eskwelahan, sa mga classroom. Sinisilip ko, wala akong makita. Sabi ko, baka may mga bata rito. Wala, pero may mga narinig kong bulungan. Ngayon ko lang nalaman, meron pa na mga nagpakamatay. Ano ba yung dahil mga pagkakamatay nila? Bigte. Nagbigti ang mga namatay. Wow. Halos na puro bigte. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Ba't sila nagbigti? Yung iba nga po sa magulang na di-stress. Oh. Lalo yung kaklase niya, ayun, kabats niya dun eh. Depress ako. Yung kabatch mo na-depress, Yung nagpakamatay anak. tapos nagpakamatay. Lapit ka rito. Lapit ka at naka-live si Oo. para. Dito. Oh. No. Hindi, okay lang. So, nagpakamatay din. Ganun. Pero, ano yung sinasabing dahilan? Pressure na ano? Depression, pressure about academics. Talaga. Yung, Kasi may mga sulat pa silang iniiwan bago sila mag-ano. oh? Mga letters. May mga sulat. Ano pa yung ibang
Pag yung lalaki, Ano? Confidential. Oh, Yung confidential lang. Yung Oh. yung isa naman pong lalaki, Mm. about family problem. Family problem. I wonder, siguro may problema talaga sa lugar. Baka kasi minaramdaman ako mga gumagala din ng mga spirits. Eh. Nung nagpunta ako dun sa sabi naman ng guard, meron talaga. sila, mga bago pa lang. Pero kung ganon, depression, mayroong ibang entity na nag-i-influence. Not necessarily yung mga teacher ang dahilan. Kasi once na nagpapakamatay, ang mga gumagawa niya, mga demonic entities. Kasi they need, kailangan nila ng mga kaluluwa. Baka pwede pa blessing yung buong eskwelahan? Pag gano'n? Di ba? Ha? Kasi yung kuya, nagpapatayo yata sila, hindi sila nabibisay. Oh, yun. Isa pa yan, yung mga pinapatayo, may nakita nga ako mga building, Mga building. dapat sana muna, ang papasintabi, kaya nag-aalay muna ng panalangin. Kasi baka yan Ay, ano pa yan kuya, nababahayan sila na. mga engkanto yan na-displace. Pag na-displace kasi may engkanto, nakikitira o kaya may ginagawang kalokohan. Kaya ang nabibiktima yung mga tao, mga estudyante. Takbo nga lang takbo sa pusyo. Oo. Tagal Ewan ko, pati sa ibang mga eskwelahan ganyan din. Meron din mga eskwelahan sa somewhere in Visayas. Ganyan din, ha? Sa dulo ng... Matinding depression daw, saka pressure. Oh, yung sa dulo ng school, Oo. may white lady nakikita nila. May white lady. Binagsakan ba naman ako ng pintuan? Kasi nakabukas yung classroom. Sabi ko, uy, nakabukas yung ano. Hindi ba, wala namang medyo magulo ng konti yung loob. Pagtalikod ko, biglang bang, kunanan, apo, nakapigpig sa amad ko Insara mo di ruangan, ha? Ay, sabi ko. Inisip ko naman hangin. Yung pala, na-confirm din nung nakausap natin tao doon na talaga meron daw palang paranormal activity. Oo, marami to. Wow. O yung mga ghost hunter dyan. Pero paalam muna kayo, ha? Kung hindi kayo payagan, wala. Wag. Kasi kung puntahan kayo natin. Gabi ng Misteryo. Iyan po ang ating encounter sa naturang lugar. Pero yun nga, mayroon lang akong payo rin, lalo na sa mga school, hindi lang siguro sa lugar na yan, sa eskwelahan na yan, kundi sa iba pang mga eskwelahan, na kung mayroon tayong ginagawang development sa isang eskwelahan, dapat magpaalam po tayo sa mga elemento kasi hindi natin sila nakikita, but we can ask permission from them na itong ginagawa natin. Hindi naman kailangan na hingin natin kaagad yung kanilang katugunan, but yung magpasintabi lang tayo at magpaalam lang tayo, malaking bagay na yon to alert them na para lumipat sila na ibang lugar. Kasi iba yan, yung mga puno na pinuputol natin sa mga eskwelahan, ano yan tirahan din yan ng mga elemento hindi natin nakikita. So, respeto. Mahalaga po yung respeto sa bawat isa. Respeto sa ating kapwa-tao, di ba? Ngayon, respeto rin sa mga hindi nakikita sa paligid. Alright. Then after that, ito naman, meron tayong panayam sa isa nating kaibigan na talagang parito sa Baguio City. Si Brother John ng ulat ni JJ sa kanyang Facebook page. Nakausap natin siya yung kanyang first-hand experience, kung ano ang kanyang mga ghost encounters sa kanyang pagtungo sa Baguio City. Baguio City po ay talagang napakayaman sa kultura and of course dahil nga sa pinagdaan ng mga
panahon, ay maraming mga ghost encounter, may mga paranormal activity. Di ba nga, unang-una na nga rito yung Diplomat Hotel na pinunta na rin natin, kasama rin si Jan dyan. And of course, iba pang mga lugar ho dyan na hindi pa rin natin napupuntahan, but based na rin sa experience ng mga ghost hunter, ng mga tao na nagtutungo dyan, meron silang mga nararamdaman. Alright. Ito ang ating panayam kay Jan ng Ulat ni JJ, dito pa rin sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Okay mga kamisteryo, and welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Tayo'y napakapalad ngayong gabing ito at ating sa tabi si Brother John ng Ulat ni JJ na paroon pa rito sa Baguio City. Very interesting, Brother John, ang experience sa Baguio. Pero una-una, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Ray, and good evening everyone sa ating mga tagapakinig mula Luzon hanggang Mindanao. Ayan, and palagpasin natin sa Pilipinas. O hanggang sa ibang bansa. Asia Pacific, Europa, Amerika, Latin America, at palagpasin pa natin sa planetang ito. Tama. Hanggang sa ibang mga planeta. Hello Universe, mga kaibigan, muli sa ating programa Gabi ng Misteryo. Thank you po sa inyong patuloy na pagsuporta. And of course, very interesting yung mga pag-iikot ni Brother John dyan sa Baguio City. Alam po ninyo, ang Baguio City punong-puno rin ng misteryo. Punong-puno rin po ng kababalaghan. Di ba, nakasama rin natin si Brother John sa Diplomat Hotel na talagang punong-puno rin ng misteryo yung Diplomat Hotel na yan, at naramdaman niya rin yung presensya ng mga gumagalang kaluluwa. Ayan. Hindi po tayo nananakot. Ano po? Very informative po ang ating program sa Gabi ng Misteryo. At ikaw, Brother John, talaga ba nararamdaman mo yung presensya ng mga gumagala? Actually, totoo yun na mararamdaman mo talaga sila. No, kahit saan ka man naroon, andun talaga sila. Kapag nararamdaman mo sila, mafe-feel mo kasi may energy, may something na kakaiba. Talaga. So, paano yung something na kakaiba sa'yo? Yung unang-una, yung mga signs na may presence of energy or may mga entities, may mga spirits, unang-una, tatayuan ka ng balahibo. So, yun ang pinaka-basic. No? Talaga. Pangalawa, yung tinatawag na minsan sumasakit yung ulo mo kapag hindi mo makakayanan, sasakit talaga yung ulo mo. Ganun. Yung all of a sudden na nararamdaman mo na bigla na lang tumayo yung mga balahibo mo na alam mo na, yung hindi mo naman inaasahan, meron yon. Meron mga ganun na cases. So, yung nangilabot, nagtatayo niyo mo balahibo? At saka depende kung gaano kadami yung presence of entities doon sa lugar na yun. Ano yun, yun ang hindi gano'ng pinapansin natin mga babae. Yung pag nangilabot na, tumatayo yung mga balahibo. Para sabi, wala yan. Nangilabot lang. Pero, in the first place, yung ating pong kilabot, yung tumatay mga ano po yan, alarm system po natin yan kapag mayroon pong nasasagap na ibang enerhiya sa paligid. Other than your energy, kasi meron tayong auric field, di ba? Meron tayong energy. So, kapag mayroong ibang energy na nasagap o naramdaman natin, okay, dumikit dun sa ating auric field, yun, doon nagkakaroon ng alarm system yung ating sarili, nangingilabot tayo. Yes. Pero of course, subject for verification or validation sa lugar. Pero speaking of Baguio City, talagang ikaw naikot mo ng Baguio City. Anong mga lugar sa Baguio City talagang alam mong may presensya ng mga ghost, paranormal? Actually, marami and we all know na yung Baguio talaga is isa rin yun sa mga destinations na kapag sinabi mong Baguio, may mga presence of mga entities, mga ghosts. At alam naman natin sa history ng Baguio is isa yun sa pinaka naapektuhan during the
the World War II. Oh yes. So, So during yun, that so time. maraming namatay. And then Hindi lang during during Spanish times. Spanish era times. pa, no? Oo. So depende sa lugar na pero sa mga nabisita ko na lugar, meron talaga like for example, Diplomat Hotel, no, sa teachers camp, no. So, at saka ano naman yan naman ang pagkaalam natin kasi kahit sino naman itanong mo, Oo. ganun din naman ang sasabihin ng iba na usually ganun. So marami kahit nga sa alam mo na sa naglalakad ka lang sa gabi, no. So may mga presence naman talaga. So pero sila yung mga hindi dapat katakutan kasi it's a normal thing naman sa ating katawan na mararamdaman talaga natin na may presence of energy. Ayun. So in fact, actually, yung ibang man pupunta ng Baguio City, gusto rin nilang ma-experience yung ganun. Exactly, kasi yun din ang habol ng iba eh. Oo. Na parang it's not just only a tourist destination, but of course they want to experience something different. Especially yung Diplomat Hotel. Diplomat Hotel. Oo. So yun sa pinuntahan natin recently, yun nga. Oh, pamoso talaga tong Diplomat Hotel, Kasi maraming nangyari niyan during the World War II, di ba? Mm-hmm. So yung Japanese occupation. So yun, malakas ang presence ng mga spirits doon, and according din sa mga nakabisita, tsaka yung pumupunta doon para na alam mo na mag-create ng content or mag-vlog, so ini-include nila yon. Isa yun sa mga first destination nila na the reason why they go to Baguio is because of that situation. Yung teachers camp. Teachers camp. Yes. Yung teachers camp na may pinupunta Yung experience nila. Pinupunta doon ng mga ghost hunter, Saka ghost may mga hunters. experience. Meron daw gumaganon sa gabi. Totoo. Yes, actually, totoo Oh. yun. And Wow. I have some Na-experience friends. mo yun. Sa teachers camp kasi, I never tried to experience it kasi hindi pa naman ako na talaga, gusto ko Hindi ka pa actually, nag-overnight doon. hindi pa ako nag-overnight doon, pero gusto ko ma-experience. Ganun. Talaga. Pero according to my friends na nanggaling na doon, it's actually certified na meron talaga. Oh. Na ganun. So, ano bang history ng teachers camp? Wala akong specific information, but according to them, na may narinig sila naglalakad, and then minsan may kumakatok doon sa kung saan sila nagsastay sa teachers camp, ganyan. So ganon yung mga experiences nila. Pero personally, wala pa akong experience doon. No? And I do hope kung talaga para ma-prove natin tatry sa sarili natin. pumunta doon one time. Yes. Ah. And then, Ano pa? saan pa ba? Luwakan. I have an experience there with my friend. Anong experience mo doon? So, that was way back mga late 90s na kasi we were assigned in Baguio, no? When I was still an agent, no, sa isang company, sa corporate world, during the corporate world. So, ngayon, may pinuntahan kami ng friend ko, yung relative niya sa Lawakan. And meron itong story na kapag dumadaan daw yung taxi doon, no, kailangan magbusina, or yung kotse, kailangan magbusina. Bakit? Kasi yun yung parang nagbibigay ka sa kanila ng warning na dadaan ka. So ngayon, ang taxi na sinakyan namin, no, nakalimutan niya magbusina, So, ganyan. anong nangyari? And then, ang nangyari, yun nga, ang isa, hindi inaasahan, nag-stop yung taxi. Biglang tumigil yung taxi? Tumigil yung nasira yung makina. Nasira yung makina? Oo. Wow. So, ang pag-aalam ko, alam ko na yun kasi naririnig ko na yan dati na kailangan magbusina, gano'n. Tapos tinanong namin yung driver mismo ng taxi. Sabi niya, nakalimutan ko kasi magbusina. So, alam na namin, ang gano'n. Pero wala naman nagpakitang white. Wala naman nagpakita, pero it's known already for that, na sa Lawakan Road daw, merong talagang gano'n, na mga Kasi sabi incidents. nila, may marami na raw incidents doon kapag dumadaan doon yung sasakyan, o lalo na yung mga taxi, ngayon mga TNBS, abay meron daw pumapara na nakaputing babae, sumasakay. Recently, merong ganong incident. Talagang kitang-kita doon sa camera nung driver na nagbukas yung pinto. Pero yung driver daw, nakikita niya may babae. Pero sa camera, wala nakikita. Yes, na ano ko yun, Diba? napanood ko yun. Sumakay doon sa kanyang likuran. At tinanong pa nga niya, saan po ba tayo?
Tapos sumagot daw yung babae sa pagkakaintindi niya. Pero doon sa camera, walang nakikita at wala rin naririnig na kausap. Pero nagsasalita yung driver. At a certain point, after siguro few meters o 1 kilometro, paano, bigla daw bumaba. Tumigil yung sasakyan. Talagang kita mo yung pagbukas sa kapagsara ng pinto eh. Pero nung nakita mo yan, no, parang wala naman. No, wala talaga, wala. Siya lang nakakita. O, siya lang ang nakakita. So, hindi mo pa naman na-experience yun. Hindi ko pa naman na-experience. Actually, gusto ko rin yung ano yun eh. Kasi actually, sa pagkakaalam, so just to let you know na mahilig ako sa mga ganun eh. Yung experience, konting takot pero lakas ng loob lang talaga. Okay. So, So, ano lang, para at least ma-prove mo sa sarili mo na totoo yung mga sinasabi nila. ayun. Ganon. I think hindi naman yata natatakot eh. Hindi naman. Sabi nga, ang takot daw nasa isip lang natin. Tama. If Tama. we induce yung Yeah. takot, matatakot talaga tayo. Pero of course, dahil sa iba, kakaiba, hindi siya tao, natural lang reaction natin, matakot. Alright, so, diplomat, teacher's camp, Lawakan. ano pa? Tapos, Yung recent mo lang, Baguio Museum ba yun? Oo, Baguio Museum. No? So, actually, first time ko nakapasok doon sa Baguio Museum. Okay. No? I've been wanting to makapasok. Actually, maganda naman talaga yung Baguio Museum kasi doon mo makikita yung history ng Baguio. So, doon, sa experience ko, pumasok ko sa bandang second floor yun eh. Kasi there are 4 floors Okay. sa Baguio Museum. Malaki ba yung Baguio Museum? Malaki. Oh. Parang sa labas, makikita mo lang siya ordinary building, pero pagpasok mo, maganda siya. Kasi doon, yung bang building makaluma na? makaluma. Oh, Luma na yung building na talaga? yan. Yes. And then, pumasok ako doon, nag-register ako kasi kailangan mo mag-register doon. And then, yun, okay lang, sa first floor, okay lang, no? Makikita mo yung mga damit, mga replicas, mga ganyan. So, pag akit ko doon sa second floor, may naramdaman na ako. Anong naramdaman mo? Kinikilabutan na ako eh. Alam mo na sa unexpected na pangyayari na bigla na lang tatayo yung balahibo mo. Hindi lang tatayo yung balahibo mo, kundi ang dami. Parang ang kapal ng Wow. tapos parang may mainit sa likod mo. Mainit sa Oo, likod. parang may mainit sa likod mo. Ano yun? So, Parang may nakayakap sa likod mo? siguro, baka nga. Pero normally kasi minsan nakakita tayo, minsan Oo. hindi naman. So, in that case, hindi ako nakakita. Pero mostly, nararamdaman ko sila. May nararamdaman akong energy dito sa may Baguio Museum, no? Hindi ko lang alam. Pero parang meron may presence ng energy, oh. At saka, yung balahibo ko, nagtatayuan. Tsaka may nafe-feel ako eh. So, hindi lang isa, kundi marami. Ganyan. So, pero ito, masasabi ko na sa'yo, wala naman dapat ka Katakot, oo. Oo, kasi ano lang yan eh, kumbaga, Actually, exciting nga yun. exciting, yes, exciting. So, Pero wala naman. it also proved na mayaman sa kultura ang Baguio City. Exactly, yes. Saka marami ng pinagdaanan ng Baguio City. Yeah, So yung and mga then, ganito mga eerie or creepy experiences ay bahagi na yon ng history kultura. Yes. ng Baguio. In fact, sa buong Pilipinas, yan, dito nga lang sa Intramuros, I don't know kung napunta ka na Intramuros. Ganun din eh. Kasi, actually, ganun din. Oo. May mararamdaman ka rin talaga. kasi pinagdaanan na yan during Spanish era, tapos sa mga panahon ng digmaan, Hapon, Amerikano, hanggang sa mga panahon ito. So nandiyan na sila. So anong ginawa mo nung maramdaman mo yung Paano ka sinasakal dun sa loob ng Baguio Museum? Hindi naman siya. Pero sa tingin ko, kasi magkakaroon ka ng thoughts na kapag nandun ka katulad ko, sensitive ako sa mga energies, no? Tsaka minsan may nakaka-receive tayo ng message, no? Parang they're welcoming you.
So, it's yun one ang way. Yes. So yung feeling mo, they are welcoming you. And we thank you at nadalaw ka sa akin. Finally, nakadalaw ka rin dito sa may Baguio Museum kasi ang tagal-tagal mo na dito sa Baguio, 3 years ka na dito sa Baguio, pero never mo pa kami dinalaw. Oo. So, first time ko yun, that was last January 3. So siguro, sabi nila ay salamat, nandito na si yes. ulat ni JJ. Yung ulat ni JJ, yung Baguio Museum, para dagsain ng mga turista. Yes. So Ang galing. it's welcoming. They're just welcoming me. So ramdam ko 'yun kasi iba yung takot na nararamdaman mo, takot na parang na ang dami. Parang they're just welcoming you na feel free to alam mo na ikutin tong ng museum kasi there are so many things that you will learn from this museum. So yan mga kababayan, hindi man tayo dapat na matakot In fact, sa mga lugar na pinupunta natin sa Pilipinas, marami tayong ma-experience, marami tayong mararamdaman. Pero all of these are part of our history sa ating bansa, Mayaman po talaga ang Pilipinas, kaya yung mga ibang mga turista na pupunta rito to experience yung hindi lang siguro yung kinakain natin, yung kapiyastahan natin, kundi yan, yung other side of history ng Pilipinas, yung mga hindi nakikita na nararamdaman natin. So baka pwedeng paki-invite mo yung ating mga kababayan na magtungo sa Baguio City. Marami, ikaw kasi kinukunan mo ng pictures, mga videos, yes. Ano bang mga tourist destinations na talagang patuloy pa rin dinadagsa sa Baguio City ngayon? Actually, marami, Yung mga usual na alam mo yung pabalik-balik na like Burnham Park, Yan. Park, and the Mansion, yan. Yun yung mga Speaking of mansion, meron ba doon? Actually, hindi ko pa napasok yun. Hindi pa ako nakapasok yun. So, yun yung Wright Park, the Mansion, and Session Road. Especially Session Road kasi touristic spot din yan Baguio Cathedral, Burnham Park, yun. Saan nga ba nakatayo dati yung Hyatt Hotel? Ang Hyatt Hotel actually sa South Drive siya. South Drive. Oo. Yun yung nasira. Nagpunta ka na ba ng Hyatt Hotel? Meron kang bang nararamdaman na kakaiba rin? Meron. That was actually 2 years ago nang pumunta ako doon. That was New Year. But I think that was way back 2024. And pumunta na ako doon kasi I was just curious kung saan, kasi hindi ko pa alam kung nasaan mismo yung exactly yung Hyatt Hotel. So nagtanong-tanong pa ako, unfortunately, kasi yung iba hindi na rin nila alam yung mga history about it. Sa kalaman kasi ng lahat, mga babayan, yung Hyatt Hotel po ay bumagsak po yan during the magnitude 7.8 earthquake way back 1990. That was July 16, 1990. So marami pong mga namatay, hindi lang sa Baguio kundi sa pang mga lugar sa Central Luzon, pero particularly in Baguio City. Gumuho yung Hyatt Hotel. May mga survivor dyan, Yes, meron mga survivor dyan. Tsaka isa yun sa mga iconic na hotels doon na yun nga na pinupuntahan talaga ng mga mga tao kapag doon sila nagsustay. So si Brother John ng ulat ni JJ ay makikita po ninyo sa Baguio City from time to time, especially during this coming Panagbenga Festival. This will be kailan ba to? Panagbengas will start February 1. February 1. Pero before February 1, nandun na ako. Kasi I really want to cover before the event until such kasi nag-end yan first week ng March. So, ganun. It's a long month celebration. And please invite din yung ating mga fans sa Gabi ng Misteryo, sa mga kababayan, sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na supportahan ka sa iyong Facebook page. Oh yes, thank you so much Ray for this opportunity. So I would like to invite you to visit my Facebook page that is Ulat ni JJ, double J. So ganun, and then we have some updates there regarding Baguio, like memories of Baguio, different pictures, vlogs natin. So nandun
And of course, we wanted to help actually yung mga ano natin, yung mga nagbibisita doon, kung ano talaga yung Baguio before. Yes. Kaya may mga pictures ako ng then and now about Baguio, mga old pictures. So ganun 'yun. So 'yun, we would like to invite you to visit, and of course follow niyo na rin para for more updates, no. Yes. And then also, I would like to invite you to makinig kayo dito sa Gabi ng Misteryo Tuwing ni Sabado. Ray. Every Saturday. 10 ng gabi. Yes, 10 o'clock ng Sa gabi. DZRH. Kaya, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ano pa rin pong lingkod, mga kaibigan, kasama si Brother John ng Ulat ni JJ na lagi nakatambay sa Session Road sa Baguio City. Exactly. Kaya wala pong absent, ha. Salamat po sa inyo. See you. Gabi ng Misteryo. So yan po ang ating panayam kay John ng Ulat ni JJ tungkol sa kanyang mga karanasan sa Baguio City, and yung pinakalas nga nung kanyang experience ay dyan po sa Baguio Museum. Ang ating pagtatanghal na ito ay hindi naman para magbigay ng takot sa lahat. Hindi po yan. Kasi actually kasama naman yan talaga sa ating buhay bilang mga dito sa mundong ito, of course, ito sa Pilipinas, lalo na yung mga nagtutungo sa mga probinsya na may mga kanya-kanya mga experience. So, dito, inilalahad lang natin yung mga experiences na yan. But, of course, para mabigyan tayo ng impormasyon, ang tingnan lang natin yung talagang pinakamagandang aspekto ng pagbisita sa mga lugar na yan, appreciate natin, magpasalamat tayo sa pong lumika at meron tayong nakikita mga magagandang tanawin, lalo na dyan sa Baguio City. Alright. Now, this time, meron po akong paparinig sa inyo, mga kababayan. Ito yung ating panayam kay Jason Chancoco. Ha? Mula sa Bicol region, nagkaroon tayo ng pagkakataon na siya makapanayam. Siguro, I think, first part lang natin ipaparinig sa inyo, ipapakita sa inyo. Kasi, very exciting yung second part ng kanyang testimony, yung ating panayam sa kanya. And doon tayo natutok. Maybe next week ay ipaparinig ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung interview natin with Jason. But this time, alamin muna natin paano nga ba yung ginagawa ni Brother Jason sa kanyang lugar dyan sa Bicol region, and yung kanyang mga experiences, kailan nga ba siya nagsimula, mayroon ba siya naramdaman during his younger years, sa childhood niya, ito yung ating panayam kay Jason ng ano ba yung kanyang channel sa YouTube? Hug ba yun? Channel ba yun? Alright, ito po. Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo, magandang gabi sa inyo, and sa unang pagkakataon ay narito sa ating studio si Brother Jason Chancoco, fresh from Bicol region. At narito siya sa ating hintulan at nakadaupang palad natin siya, and siya magbibigay ng kanyang mga experiences about what's going on sa Bicol region, especially sa kanyang mga vlog, Doon si Brother Jason ay nagbabike to, May time naka motorbike, nakabike. Yun, ha? Brother Jason, welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Okay, masaya ako for the first time nakapunta ako in the studio. Dati Zoom or live lang, Yes, live stream lang. Ngayon ay in Internet. person. Pero so far, tanong ko lang sa'yo, ikaw marami ka rin mga paranormal experiences, no? Since at what age ka nagkaroon ng ganitong experience sa paranormal? Well, if I will i-recall natin, Yes. i-recall ko, ang pinakauna siguro, talagang sobrang bata pa, like siguro mga before 6 or 7, Wow. early. At young age, not that young age, no? Ano yung unang-unang na-experience mo during that? Yung naalala mo? Naalala ko, nasa kuna. Kuna, ano Nasa nangyari kuna sa ako. kuna? Nasa kuna ako, tapos
Siyempre, minsan nanay mo nag-aalaga sa'yo. Minsan, katulong nyo. Oo. Minsan, dahil malikot ka, may yaya ka rin naman kahit papano. Pagka, kunwari, ito yung kuna, nasa loob ng kwarto. Ito yung pinto. Yung pinto ng kwarto, ang labas ng hagdanan. Mhm. Tapos ang ilaw ay medyo madilim sa hagdanan. Yes. Pagka, ang nakikita ko nun, pagka umaalis na yung yaya, Mhm. sisilip na ngayon yung mga iba-ibang sizes Oh. ng mga entities. May malaki, may maliit. Alright. Kunwari, ito yung pinto. Nandun yung may matangkad, di nandun siya sa yung ulo niya gumagana. Ito naman So, nakikita mo mas yun? maliit yun. Nakikita mo during Oo, the time? tapos, syempre, pag paakit na naman yung yaya o nanay, parang cartoon characters, sup, wala sila. Oh. So, Ikaw naman, di ka makapagsalita pa, di mo masabi. Sa kabata ka pa noon. Oo. Oo. Ganun. Tapos, ganun, paulit-ulit lang yun. So, sumisilip sila sa'yo. So, It's as if they are, kumbaga, nakikipag-peekaboo. so naturally, clairvoyant ka pala, Brother Jason. Ang lolo ko, At that young siguro, age kasi nakakita ka na eh. in the same room, may kutsyon kami. So, ang lolo ko ay, veteran nung gera sa US Navy. Pero, that US time, Navy, oh. nahilig siya mag-walking doon sa terrace every morning. Alright. So, one time, nakita ko siya, hindi morning, kundi gabi. Gabi. Nag-walking in the same Pero terrace. sandali, during that time, mabuhay pa naman lolo mo. Ang alam ko, buhay pa siya. Okay. Andun yan sa kutsyon, lumulokso-lokso kasi nga lolo. Kasi, ako lolo's boy. Okay. And after nun, ngumiti siya. Ang kakaiba lang, point sa akin ngumiti, ang kakaiba lang, ka-uniform siya. Ng US. So meaning, nung Navy. nakita mo siya ng gabing yon, in realidad, wala na siya sa, Wala na sa siya. buhay. As a matter of fact, Oo. biglang dumating nanay ko at nakita niya ako na nakatingin doon at siyempre sabi ko sa nanay ko, si Lolo. Oo. Binuhat ako ng nanay ko gano'n, tumakbo siya pababa sa, sa palagpas ng bahay at sa harap ng bahay namin na may tindahan, doon niya ako dinala. Pero, Para maraming tao doon eh. sa Tumawag. bagay, lolo mo naman yun, akala mo totoong Oo, lolo. parang normal lang. So, yung akala wala ko kang eh. feeling during that time na takot ka, no? Wala. Oh, Parang considering na lolo's boy ka. Lolo's boy yun. Lagi kong lolo ko eh. Oo. At ngumiti pa nga eh. So, ano yung pinaka-nakatakot para sa iyo na nag-experience mo? Kung nakakatakot naman ay siguro dahil hindi ko maipaliwanag, summer high school. Summer. Ano yung experience So, sa'yo? Ibang lugar na to. Hindi na kami nag-stay sa old house na yun. Nasa may downtown na yung namin. Yung may tindahan kasi kami doon na doon na kami natutulog. Yes. Summer, mainit. So natutulog kami sa lapag Sa sahig. para malamig yung yung Malamig yung floor. kawayan. Oo, gano'n. Sa probinsya, ganyan. Oo. May mga kawayan lang sa hig. Sa bintana, gano'n. Di nagising akong gano'n. Oo. Alanganin. Upo akong ganyan. At ako parang may sumisilip dun sa upper part. Yung bintana ay mataas eh. Yes. Tapos, ano to? Sumisilip siya. Tapos nawawala. Sumisilip siya. Yung kanyang contour ay yung parang yung gray alien na Oh. na ano. Talaga na? During the time nakakita ka na ng Sabi ko, extraterrestrial, ano ha? kaya itong nakikita ko na to? Mhm. Hindi naman siya umiimik. Tahimik lang siya. Talaga Wala ba? namang yung gaya ng sinasabi na nababasa ko na nagko-communicate siya through the mind. Wala namang ganun. Telepathy, wala Wala kang namang naisip na ganun. ganun. Except, Okay. sumisilip rin siya. Oo. So ako naman, hindi, na ako, yung tawag doon, gumapang. Kasi nasa floor. High school, gumapang. Para mas malapit. Okay. Yun talaga, gumaganon siya sa may, apparently galing siya sa mas mataas na, wala naman siya maapakan doon eh, kasi Pero natakot ka ba nun? hindi naman Hindi. talaga, except hindi ko siya makipaliwanag. Hindi mo lang ipaliwanag. Kaya Naging curious ka pa. Nilapitan mo eh. nalpitan ko eh. Oo. Yun ang,
So, wala namang nangyari after that, hindi ka naman na alien abduction. Wala. Yung ang isang sabihin na natin, unanswered question. What was that? So, wala kang naalala right after that, right after that encounter na you were taken to their ship at tapos lumipat kayo somewhere else, di ba? Wala. Wala naman. Wala naman ganun. namang, sunod na episode, for example, Oo. na ano. Ayan. Wala naman. Except yun lang talaga. Kaya nga hanggang ngayon, unanswered question yun. What was that? Ako, And why? I would think na meron ka ring extraterrestrial life. Baka naman bigla ka lang binisita ng mga ancestors mo from other stars or Something planet. like that. Ano, Doon kasi sa bintana na yung pati, wala naman silang apakan na ano. Mhm. It's pavement with a high, mataas yung... Buti hindi mo siya ni-research, wala kang ganong motivation to know more about them. At that time, may mga libro kasi sa library about... There's this collection of books sa library namin na on ETs. Okay. Although nabasa ko na yun, Pacquiao, I just thought of it as they look like yung gray. So, doon mo nakita sa research mo na these are gray aliens. Yan ang category nila. Oo. After that, di ko na rin naman masyadong naisip na kung ano yun. Gabi ng Misteryo. So yan po mga kaibigan ng ating panayam kay Brother Jason ng Bicol Region. And next week, abangan po ninyo yung ating panayam sa kanya. Meron siyang encounter sa mga aswang. Very interesting. Siguro kung itatry din natin kung ano iba pang mga experiences sa iba nating mga kaibigan, sa ibang mga nandiyan, kung meron kayong mga first-hand encounter sa mga aswang, yung totoong aswang ho, hindi yung aswang ng asawa. Ilalad po natin yan dito pa rin sa Gabi ng Misteryo. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang i-share sa inyo yung isa nating experience. Kasi alam po ninyo, hindi naman lingid sa ating kalaman na we are in spiritual warfare. Itong spiritual warfare na ito hindi lang sa akin, kundi sa iba pang mga tao hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Because ito ay kasama na rin sa shifting of consciousness from a third dimensional consciousness to the fifth dimensional consciousness. Pero hindi pa rin nawawala ho yung mga tao na gumagawa ng, alam nyo na, yung talagang to control people, tawag dito, baguhin yung mindset. And the worst case na nangyayari ay nakukuha yung essence, yung pinaka-spirit ng isang tao. At sa totoo lang po, mahirap paniwalaan, pero nangyayari pala, nakala sa mga pelikula lang. Iba, ikinukulong daw sa bote, ikinukulong sa I don't know, kung anong ginagawa nila. Dahil sa ginagawa nila mga dark rituals. Ako hindi ako advocate ng dark rituals. Pero I presume na kung meron naman talagang gumagawa na ganito, siguro naman tama na. It's about time that palaganapin natin ang totoong liwanag. Hindi yung nagkukunwaring liwanag sa mundong ito. Iba kasi, nagkukunwari, akala mo, they are spiritually enlightened and they do some miracles or healing and matatamis magsalita. Pero sa kabila nun ay meron palang ibang agenda sa kapwa. Alright, ito yung bahagi ng aking testimony tungkol dito. Psychic attacks and parang mind control na rin para mabigyan naman kayo informasyon, para maging alerto naman tayo. And ito isa ring paraan para lalo pa natin palakasin
ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong lumikha, kay Panginoong Jesucristo, o kung sino man mga ascended masters na kinikilala natin based sa ating spiritual practices like Buddha, like Muhammad, si Allah, sa mga kapatid natin mga Muslim. Ito'y isang pagkakataon na dapat natin ngang palakasin ang ating pananampalataya sa mga banal. Banal ho mga banal na espiritu. Hindi ho yung nagbabanal-banalan lang. Alright, ito po yun. Panoorin po ninyo. Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo, kumusta na kayo? This is a reminder to all of us that we are facing a spiritual warfare. Ba't ko nasabi yan? Kasi ayaw nyo man maniwala sa hindi, biktima ako ng pangungontrol ng psychic attacks. Meron paniwalaan, pero it is going on. Maaaring hindi lang sa akin, and maybe sa iba ay nangyayari din. Anyway, in the first place, hindi naman ako galit. Alright. I understand people doing things maybe to fulfill their dreams or to forcibly manifest their ambitions. Wala akong pangalan ng tao or grupo or anyone regarding this issue, kasi this is something different from our daily norms as a person, as a human being. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga dapat na ako'y kontrolin. Di ba? Okay, gamitin ako ng hocus pocus just to tawag dito, to fulfill your dreams. O, di ba? To make dreams come true. O, di ba? Hindi naman kailangan yan eh. Sa totoo lang, madali naman akong kausapin, madali naman akong i-approach, But of course, me as a person, I have to protect myself. I have to sabi nga nila, di ba, self-preservation. Not only me, and also my loved ones, mga friends, di ba? Pero ito binabanggit ko, in spiritual warfare, of course, psychic attacks is a form of spiritual warfare. Sending negative thoughts against a person is a form of spiritual attack, or nasa umbrella yon ng spiritual warfare. Yung, di ba, alam niyo yung sinasabing palipad hangin? Yan. Palipad hangin na lang. It is a form of psychic attack. It is a form of nasa loob pa rin yan ng tinatawag na spiritual warfare. Kaya mo nagkakaroon ng spiritual warfare because of course yung victim or your target, meron siyang karapatan to protect himself or anyone. Kasi karapatan natin yun. We have to defend ourselves. Parang sa West Philippines yan, no? Kaya lang, of course, may mga bullying nangyayari dyan. Diba? So, it is our karapatan to protect ourselves. Ako personally, I don't
do such thing kasi hindi ko naman hindi ko forte yun. It is not my nature to do some things against a person. In the first place, hindi ko alam paano mag-psychic attack. Sa totoo lang, I don't know about it. Kasi iba, they use some prayers or rituals or orasyon to do some psychic attacks. Diba? To hex a person. Hindi natin gawain yun because we are light workers. Me as a person, I want to help people. I want to open the consciousness because yun nga ang mission ng ating Gabi ng Misteryo tuwing Sabado 10 to 11 p.m. libreng plugging na 10 to 11 p.m. sa DCRH. So ang purpose nun, it is not a religious program. It is not promoting a religion kasi I believe that every religion is correct. Malaking check. Every religion po yan. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi yun yung foundation ng ating pananampalataya sa ating pong lumikha. Without religion, wala tayong foundation eh. Hindi natin makikilala kung mayroong yung ating pinagmulan, yung existence natin, saan ba nagsimula? Or mayroong bang unseen hand na nandyan at siya ang nagbigay sa atin ng buhay, o di ba? So, without religion, anyway, with due respect din sa mga atheists, ako I also respect them kasi although sila wala naman talaga silang kinikilalang, sabihin natin walang kinikilalang Diyos or whatsoever or any religion, pero ako I believe na they believe na they exist from something. Correct me if I'm wrong. Ready naman ako ma-correct tungkol doon. You can comment sa comment section ng ating video, itong video natin na to. Now, doon sa going back to the spiritual warfare, kasi if you want to insist kung ano yung mission mo, you want to become in the future, wag mong sasagkaan yung free will ng ibang tao. Because even God, I personally believe, na pati ang Panginoong Diyos ay hindi tayo pinipigilan sa ating free will. So, who are you to control people, to impose what you think sa isang tao by using some spells, some hocus pocus or whatsoever. O, diba? So, una-una, wala akong babanggiting tao or grupo. Kasi, ako I believe na hindi lang nangyayari sa akin to eh. Mara nangyayari niya sa iba. Ang nangyayari, using some prayers or rituals, they utilize some elementals na papasok sa katawan ng ibang tao. Pwede mangyari yun. Some they call it walk-ins, some they call it sapi, some they call it the worst case scenario is possession. O yung iba naman ay talagang na-trap yung kanilang kaluluwa sa isang dimension na di nila alam. Yung iba ay some I heard from healers na yung consciousness or yung kaluluwa ng isang taong target ay kinukulong sa bote. Iba naman ay kinukulong sa kung saan, maybe sa crystal, sa maraming ganun eh. Pero
ito naman I believe, whatever you do against a person, meron tinatawag na KARMA, which is karma. Babalik at babalik yan. Whether you like it or not, babalik at babalik yan. Hindi 2 folds, not only 3 folds, but multiple folds. Some could lead to non-existent sa physical realm. Di ba? Meron na akong isang, I don't know if I'm wrong or maybe paranoia. Kasi may biglang susulpot, tapos parang may feeling ako of threat. I don't know, sana mali ako, pero may na-encounter ako ganon. Sabi ko naman sa sarili ko, if may susunod pang ganon, maybe I can report that to the police. Diba? Ipa-blatter na kung kinakailangan. But of course, I want to defend myself. Diba? Pero hindi mo nang kailangan yun eh. Diba? And I think, kung may mga tao na maybe galit sa akin, or maybe sa iniisip nila ay galit ako sa kanya, I'm sorry, hindi ako galit sa inyo. But, sa totoo lang, dapat magalit ako. Pero hindi. No, wala sa forte natin ng ganon. Kasi, I believe na ako, I practice being a light worker, and I want to spread my words to encourage people to open their minds, buksan ang kanilang kaisipan, magbago ang kanilang consciousness from an asleep state para maging wakeful state, diba? Kasi dun sa panahon ngayon, we are in the process of ascension to the 5D ascension, the 5th dimensional ascension. Kasi tayo, nasa 3rd dimension tayo. So we have to ascend. Kapag nasa 5th dimensional consciousness tayo, makikita natin yung big picture of our existence, di ba? Now, yung mga gumagawa ng mga against a person or nag-isip, nag-inject ng negative thoughts sa person, it is not a 5D ascension. Maybe it is a 5D descension sa ilalim. Yun ang intindi ko eh. So maybe meron akong ganong karapatan na sabihin. Kasi I believe so above, so below. So merong 5th dimension sa taas, meron din 5th dimension sa baba. So what is anong makikita natin sa ilalim? Alam niyo. If we believe the hell exists, well, yun. Di ba? Personally, sa totoo lang, kung meron kayong paniniwala and you believe on the other side, yung sa kabila, yung the dark side, wala akong pakialam doon. But ayaw kong gamitin ninyo yung Gabi ng Misteryo, yung program, to spread what you're doing. Kasi hindi yung works ng light, di ba? Hindi yun eh. Nasa dark na eh. I'm sorry for that. Pero nagiging bias ako sa light because I know light is better than the dark. Di ba? Pero kung yun ang pananampalataya nyo, wala akong pakialam doon. Pero don't use that ability or whatsoever to force a person, to control a person, kasi wala rin nangyayari, kasi babalik at babalik din sa inyo eh. Kaya nga mayroon tinatawag na Rabueltar,
O, di ba? Di ba? Merong, doon may mga healers yan, naniniwala doon sa ano, yung tinatawag nilang back to sender. Kapag nag-send ka ng negative thoughts sa isang tao, and that negative thoughts ay babalik sa'yo. Kasi, hindi naman talaga dapat ganun eh. Di ba? Anyway, ito naman ang gusto kong sabihin. In spiritual warfare, those doing some dark or black arts, some, hindi naman lahat, maybe hindi naman lahat, right? Some are pretending to be light. Diba? Nasa Bible naman ako, hindi ko naman kabisado Biblia, pero I think nasa Bible naman na tungkol sa mga bulaang propeta or false prophets, they spread the good news, the words of the Lord, diba? Pero meron palang ibang agenda. Medyo siguro mag-isip-isip tayo. Okay? Ako, I would suggest that you have to reevaluate yourselves, to reassess yung sarili ninyo muna, sa sarili ninyo muna. Ha? Pero tingnan nyo rin kung ano yung ginagalawan yung community, kung ano yung ginagalawan ninyong grupo. Marami namang mga palatandaan to confirm or to validate na may problema, o di ba? Yung traditional form of kasi di ba sa medisina mayroong stethoscope. Di ba? Sa mga doktor. Ito naman, yung traditional natin sa kultura natin mga Pilipino, di ba? Tawas. Yan. Kung sino kakilala yung marunong magtawas, magpatawas kayo. Hindi naman masama yun eh. Sa modern world natin ngayon, we don't have to forget our old culture. Hindi na mababali yun. Kasi hanggang sa panahon na to, ay dala-dala pa rin natin yun. So we can try, we can do some yung tawas-tawas niya, kasi we have to believe yung ating mga spiritual healers, di ba? Pero mag-ingatin tayo sa mga spiritual healers kasi hindi naman lahat ay they're doing it for good. Maybe they are doing it in exchange sa kung anong gusto nila mangyari. Kasi basta mag-ingat lang po tayo. Okay? Ganon, mag-awas kayo, magpa-validate kayo sa inyong mga kakilala na marunong, o di ba? Sabi nga ni Brother Deo Sabas, itong spiritual warfare ay hindi basta-basta. So, dapat yung mga marurunong lumalapit kayo. Di ba? Sa palagay ninyo, trusted yung healer sa inyong community, sa inyong lugar, go ahead and magpa-check up kayo, di ba? Kasama yun eh. Kung physically nagpapa-check up ang tao sa medisina, ito naman magpa-check up tayo sa spirituality, yung spiritual aspect natin through tawas. Yan, di ba? Marami dyan. Ako, I believe na maraming mga mabubuting mga healer na ang kanilang inisip ay to help people to fight those dark forces na nanluloko sa atin. Akala mo tumutulong sa atin pero hindi naman. So, di ba? So, yan lang po. Ulitin ko kung sino man yung mga tao na maaring nasaktan ko, ay sorry may apologies. Maaring may nababanggit ako sa ere na hindi magandang dating sa inyo. But ako, I humbly say sorry to all of you. Maybe pairalin na lang natin yung love, di ba? But it doesn't mean na kung ano yung nakasanayan natin na tayong maaaring nagkakausap, meron namang karapatan na lumistansya. Di ba?
ano lang, respect. O, di ba? That's a little respect. Kung may decision isang tao na ayaw makipag-usap sa inyo, it doesn't mean na galit siya. Di ba? Ayaw lang niyang maybe lalo lang baka malala mag-ignite eh. Di ba? Ganun lang. So, dapat respeto lang. Kung anong decision ng bawat isa, so we have to respect decision. Di ba? Ulitin ko, kaya maaaring dumidisan siya, hindi naman galit. Ako personally, wala namang galit eh. Kung sino man kayo. Pero, I would suggest, wag nang kung sa totoo lang po, yung psychic attacks, bumabalik ko yan eh. Di ba? Ako wala, hindi ko forte yan. Dumedepensa lang. Of course, if you ask me, what are the powerful prayers to protect ourselves? Diba? Prayer to Saint Michael the Archangel. Very powerful yan. Ito, very powerful din to. The prayer of Saint Benedict. Very powerful yan. Kasi yan ang ginagamit ng mga exorcists ng Vatican against demons, against dark forces. Latin yun. Crus sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nun quam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipse venena vivas. Yun. Try to recite that prayer 3 times to protect yourself against the forces of evil. Si Saint Michael, very accommodating archangel. You can call his name anytime you need his power, his protection. Darating po siya. Guaranteed po yun. Kaya magpasalamat din tayo pag sila'y dumarating. Diba? Of course, yung ating guardian angel, we have to trust our guardian angel. Our guardian angel nandyan lang. Kung hindi tayo nananalig sa kanya, hindi tayo niniwala na exist siya, wala. Mahina ang depensa. But if we believe they exist, sabi nga nila, faith can move mountains, diba? Now, very powerful. Sambitin natin ang pangalan ng Poong Lumikha, ng Panginoong Jesucristo. Very powerful din yan. Sa series of prayers na binabagit natin, isama natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Malaking po yan, malaking puwersa ng liwanag. Basta manampalataya po tayo, manalig tayo, ang forces of darkness nandyan naman. Wala tayong magagawa, nandyan sila. Pero ako personally, wala na talaga pakialam, di ba? Pero wag naman ninyong pipilitin kung ano man yung gusto niyo sa isang tao. Mali yun eh. It is against free will, it is against the person's will, it is against the timeline of the person. Lalo na pag kukulong nyo yung kanyang consciousness o niyang kaluluwa. Mali po yun. Ano talaga yan? Babalik at babalik lang po. So yan po ang ating ang ating usapan ngayong gabing ito. Gabi ng Misteryo. So yan po, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating Gabi ng Misteryo, pakikinig sa ating Gabi ng Misteryo. Dito pa rin sa DCRH. Kaya next week tayo magkita-kitang muli sa isa pang edisyon, episode na ating programang Gabi
ng misteryo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga nakapanayam, sa ating mga kaibigan na patuloy pa rin pong sumusuporta sa ating programa. See you all! Gabi ng Misteryo.